Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, nakakulong sa kasalukuyan ang kontrobersyal na ika-16 na Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte o ang kilala sa tinatawag na pangalang Tatay Digong. International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands sa kasong crime against humanity dahil sa brutal na mga pagpaslang na kinasasangkutan ng Davao Death Squad, DDS, noong alkalde pa lamang ito ng Davao City at ang madugong implementasyon ng kanyang war on drugs na sinasabi ng International Human Rights Watch na umabot sa 20 hanggang 30,000 drug users at pushers na napatay. Sa darating na Setyembre 2025, itinakda ang unang paglilitis sa kasong crime against humanity ni Tatay Digong na 80 years old na po. Pero sa kabila nito, sikat pa rin at iniidolo ng Pilipino si Tatay Digong. Marami pa rin Pilipino ang kumikwestiyon sa sinasabing iligal na pag-aresto sa kanya ng International Police o ng Interpol. Hinihiling din ng marami ang pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas. Kapanalig, ang popularidad ng dating Pangulong Duterte ay likha ng Philippine culture o kulturang Pinoy. Tinawag ito ng kolumnista at UP professor na si Randy David na Dutertismo o sinasabing populist authoritarianism. Ginamit ni Digong sa presidential election campaign ang pagkakainip ng mga Pilipino sa kahihintay sa pagbabagong dala ng EDSA 1986 People Power Revolution, regionalism, at pagkakamuhi ng mga Pilipino sa paghahari ng mga elitista. Ang kasikatang ito ay nagiging pangunahing sandata ni Duterte upang maniobrahin ang mga legal na sistema, mga kaugalian, at itinuturing ni Tatay Digong ang sarili na above the law. Sabi nga siya ang batas, no? Bilib ang maraming Pilipino kay Duterte dahil binansag nito ang nakagawiang sistema at imposible na hindi nagawa ng 15 Pangulo ng Pilipinas. Pinutol ng dating Pangulo ang ugnayan ng Pilipinas sa USA, sa mga Western countries. Na-revive nito ang anti-US imperialism. Binasag ang elitist norm, Aquino to Aquino narrative. Binasag din ang Imperial Manila. Ipinatubad nito ang madugo at brutal na war on drugs upang mapanatili ang kasikatan. Kapanalig, sa kabila ng kamalian, bakit tila kibit-balikat lamang tayong mga Pilipino? Filipino family. Sa mga Pilipino, ang tatay o haligi ng pamilya ay batas. Ang sasabihin mga utos, mga gagawin ng miyembro ng pamilya ay dapat masunod kahit ito ay mali. Mapagpatawad. Sa ating pananampalatayang itinuturo ang pagpapatawad sa mga nagkasala. Para sa mga loyal supporters ni Digong, ang pagkasakripisyo sa iilan para tuluyang masawata ang kalakaran ng ilegal na droga sa Pilipinas ay tama. Sikat nga ba talaga si Digong? Kapanalig, ang independent foreign policy o sinasabing art of war ni Digong ay lalong nagpagulo sa kalagayan sa West Philippine Sea na kung saan lumalala ang harassment ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Sinasabi ng survey na popular ang war on drugs nito, pero siyam sa 10 mga Pilipino ay tutol sa extrajudicial killing at 8 sa 10 mga Pilipino ang natatakot na maging biktima ng EJK. Kung sikat si Tatay Digong, bakit ang walang tao ang sumasama sa mga pro-Duterte rallies sa mga nakalipas na taon? Ang pinagmamalaking law and order ng dating Pangulo ay kasinungalingan. Sa datos ng Philippine National Police, inamin ng ahensya na sa 2 unang taon ng Duterte administration ay naitala ang 23,327 na kaso ng homicide at ang conviction rate sa sinasabing big fish sa war on drugs ay 0. Galit si Digong sa mga elitista at pinagyayabang niya ang pagiging pro-poor, pro-labor, pro-Filipino farmers. Pero salamat sa rice tariffication law, lugmok na sa kahirapan ang mga magsasakang Pilipino. Dahil sa laganap ng ENDO policy, bumabagal ang pag-usad ng ekonomiya, bagsak ang investment,
at sumisilip ang inflation rates na resulta ng napakataas na halaga ng mga pangunahing bilihin. Well, kapanalig, bilib ka pa rin ba kay Digong? Iba ang sinasabi ng statistics. Sinasabi sa Proverbs 14:31, whoever oppresses a poor man insults his maker, and who is generous to the needy honors him. Kapanalig, katotohanan lang ang kailangan po nating makita. Naway alisin natin ang madumi sa ating mata, ang kubli sa ating paningin, at tingnan po natin ang tunay na katotohanan, realidad, talaga bang mayorya ng Pilipino gusto ang ginawa ni Digong o hindi. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.